of Daniel. Lord, tulungan mo kami na bagamat ang story of Daniel is very famous, maybe ilang beses na naming narinig, ilang beses na naming nabasa, or kung kami man ay bago sa pagbabasa ng iyong salita, allow us, Lord, in the first time na marinig namin ang storya ni Daniel, hayaan mo, Lord, na makita namin ikaw. Makita namin kung anong Diyos meron ang mundong ito. Makita namin kung anong Diyos meron kami. At dahil dito, tutugon kami sa dapat naming tugunan sa pagkilala namin sa isang Diyos na aming matutunghayan, makikilala, mauunawaan sa umagang ito. Holy Spirit, bigyan mo po kami ng sapat na pangunawa, kakayanan sa mga bagay na aming maririnig. Tulungan mo kaming lalong mabago pa sa pamamagitan ng mabuting balita ng Panginoong Yesus na aming tatanggapin. Bless our heart, Holy Spirit, and be our preacher this morning. In Jesus' name, amen. Clap for the Lord. So, pangatlong check. Checklist. Checklist is for us Christians na lalo pang to know our love to God, our humility to God, our obedience to God, and our faith in times of trouble. Checkpoint! No? Naalala niyo pa yung checkpoint? So, checkpoint, we are encouraged to live by faith. Because talaga namang talamak yung kasalanan. And last Sunday, it was declared that God hates sin. Galit ang Diyos sa lahat ng uri ng kasalanan. But thank God, we have Jesus who paid our sin. Amen? So clap for the Lord for that. And this morning, brothers and sisters in Christ, let's hear the message na magagabay lang sa atin para lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos sa salitang checkmate. Checkmate! Okay. Kala kong ilalagay nyo chess eh. Yun sana. Magandang ilagay dyan, no? Brothers and sisters in Christ, sino naglalaro ng chess? Ilan lang? Pero alam ninyo po yung chess? Di ba yun yung masarap pagka may hotdog, yung chess? Ha? Dili ko man na unawaan man ang sinabi ko eh. Kala ko kasi chess. Sorry sa mga kinausugan ha, mga kinabuhi na mga Bisaya man. Okay. Cheese pala yun. O, yung pala chess. O, nagpapatawa lang ako sa mga Bisaya. We love Bisaya. Amen. Nasaan ang mga Bisaya man? Taas man ang inyong mga kamay. Okay, iwagay-iway. Amen. So, Bisaya pala si Nasir? Bisaya ka pala. Saan ka? Ilonggo man. Ilongga ka man, day. Marte? Ilongga o Bacolod man? Ilongga? Okay, Ilongga man siya. Okay. Mamaya na lang kayo mag-usap. Okay. Amen. Chess. You know, there are 16 pieces that you have in chess. 8 of them are pawns na tinatawag para bagang sundalo. They are normal army. And then there is 2 rook na tinatawag na tower. And there is 2 knights na tinatawag na kabayo. And there is 2 bishop. And then of course there is a queen and there is the king. Completing the 16 piece of ilalaban mo. Para alam lang ng iba, ang chess, kailangan mong ingatan yung king. Kasi yung kalaban mo, walang ibang target kundi ma-corner. Ma-corner yung king. Pag sinabing ma-corner yung king, doon sa mga tiles na yan, wala na siyang gagalawan. Kaya sasabihin ng kalaban mo, checkmate. Kapag na-corner ang king,
it means you lose the game. And of course, yung kalaban mo o yung opponent mo, of course, he will be declared as winner. Masarap maging winner, right? Masarap ang feeling ng winner, right? And it's very hard. Malungkot kapag ikaw ay, sabi ni Michael B., loser, loser si Yaya. Amen? Diba? It's very hard to become a loser. So now, brothers and sisters in Christ, do you feel sometimes that you are a loser? Do you think sometimes you lose the game of life? Sometimes you see as a student, come on, the student here, sometimes kakaroon ka ng inferiority, sometimes you feel depressed, you're stressed, because among your co-student, parang ikaw yung bumagsak, ikaw yung pinakamababa yung exam, ikaw yung nade-demoralize na estudyante, na para bagang ayaw mo nang pumasok kasi parang ikaw yung bully. Or ikaw yung binubuli, ikaw yung binubuli. Mga estudyante, mamaya makinig kayo. If you feel like that way, ang tatawag kasi natin yan, parang ikaw ay na-checkmate. Parang talo ka. But listen, mamaya, mga student. How about you, parents? How about you, young professionals? Hindi madaling maging tatay, right? Hindi madaling maging nanay, right? Hindi maging lola or lolo. Lolo. Hindi madali. So, sometimes, we feel lahat ng plano natin parang it's okay, it's all good. Pero when we move our plan, talo. Checkmate. Tama, no? Sometimes, you plan for your children, you plan for your spouse, you plan for your parents to repay. Sabi mo, ito na yung pagkakataon, may trabaho na ako ngayon, tutulong na ako sa magulang ko. That's your plan. That's your move. But, along the way, sabi ni Kuya Manny, checkmate. Bakit? Biglang may nangyaring aksidente, may nangyaring hindi magandang sitwasyon, yung inaasa mo doon sa anak mo, biglang, para bagang it's just a tower na, boom, it falls down. So sometimes, bilang magulang, iiyak na lang, sasabihin, wala, pastor, talo. Amen. If you are like that, or you experience that, or can experience that, makinig kayong ding lahat ng mga young professionals, parents, elderly. But how can we maging common tayo this morning? Do you feel sometimes in your spiritual that you are being checkmate? Sometimes, you want to do holy things, you want to do righteous things, you plan such things for the Lord, and then, natatalo ka ng kaaway. Natatalo ka ng diablo. Natatalo ka ng bisyo. Natatalo ka ng iyong katawan. Natatalo ka ng kasalanan. Si Nikki ay si Nids. Huwag na ikaw, pastora. Jibo, paupo mo si Nikki. Okay. So, are you with me? So, we have in common. Hindi kayo estudyante, kasi magulang kayo, nagtatrabaho kayo bilang mga hindi na estudyante. May mga estudyante, but in common, sa pantay at pare-parehas na pwede tayong maka-experience in terms of our spiritual. Ang may tenga, maging nasa live streaming, those who are in the live streaming, try to listen carefully. Once again, the Lord has a good message for every one of us. For every one of us. It means I am included, for none is exempted. Amen.
Amen. Gagabayan tayo ng checkmate for two things. One is man's checkmate. And the second one is God's checkmate. God's checkmate and man's checkmate. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, let me try to introduce to you Prophet Daniel. Kilala niyo po si Daniel Padilla? Okay, hindi po siya pag-uusapan natin. Okay? Ang pag-uusapan natin ay si Prophet Daniel. Amen. Amen. Di bata, kilala si Daniel Padilla. Okay talaga sino nga ang pala ni DJ, no? No? DJ. Amen. Now, listen. Nawala ako doon kay DJ. Pakilala ko sa inyo si Propeta Daniel. Para makilala natin si Propeta Daniel, kailangan nating balikan ng mabilisan yung propetang nakilala nyo nung last Sunday. Sino nga po yon? Si Habakuk. At least pagdating nyo sa langit, kilala nyo si Habakuk. At sasabihin nyo kay Habakuk, pa-selfie naman. Para mapang-profile pic ko. Amen? So, si Habakuk ay isang propeta na ayon sa ating pag-aaral ng last Sunday, sa kanyang ministry, meron siyang 2 haring espesyal na nakita. Ang unang hari ay si Josiah. Isang hari na lumalakad sa kalooban ng Diyos. The more he is staying with God, the more God is doing something for His nation, for His kingdom. The second king is si King Jehoiakim. Si King Jehoiakim, nakita ni Habakuk, ito yung hari na very wicked, napakamakasalanan. That's why, before nakita niya how the Lord blessed His nation, ni Habakuk, nakita niya ngayon kung paano bumagsak unti-unti hanggang sa mawasak ang kanilang bansa. And what is that name? That is the name of the nation is Judah. Yung kanilang bayan ni Habakuk is Judah. Amen? You remember? Na yung Israel dati, isa lang sila, pero nahati sa 2. Yung 10, tinawag na Northern Kingdom. Yung 2 natira, Judah, Southern Kingdom. Now, listen. Ano yung kinuwento sa yung haring magpapahirap dun sa Judah, na nagpahirap na doon sa Northern Kingdom of Jerusalem? Walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. Listen, church, papasok na tayo kay Daniel. Brothers and sisters in Christ, si King Nebuchadnezzar hindi taga-Judah. Siya ay taga-Babylon. Makinig ang may tenga. Of course, Habakuk will die. And there is still the king of Babylon na sinasakop yung Judah na ang pangalan ay si King Nebuchadnezzar. You know, di ba, nung nagbasa tayo ng Bible, nakita natin yung Book of Habakuk. Yung Book of Habakuk, dadya pala yung Bible ko kay Ate Abby. Okay lang, Ate Abby. Yung Book of Habakuk, nasa dulo na siya halos ng Old Testament. There are 39 books, di ba? Pero si Daniel ay naandito pa. So Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, 1st and 2nd Chronicle, Ezra, Nehemiah, tama ba ko? Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Song of Song, wala ko. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Amos, Obadiah, Nahum, and then saka pa lang, Daniel, Ezekiel, Daniel. You get me?
So, ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod ng Bible, why I'm reciting to you, mauna yung sa libro yung Daniel. Tapos dito si Habakuk. Listen ha. Dito natin makikita, pag binasa nyo, nauna yung Book of Daniel. Yung book ni Habakuk dito. So, sinong mas matanda sa palagay ninyo? Si Daniel o si Habakuk? Siyempre, pagka binasa natin nga, lalabas dito, si Daniel, no? Mas matanda. Kasi siya yung nauna. Di ba, no? Pero alam niyo ba, ang mas matanda ay si Habakuk? Hindi porkit yung pagkakasalansan ng Biblia, ng mga books, yun ay matanda. So, kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, huwag niyong lalaktawan yung mga numero. At huwag niyong, di ba, si ama, ni ganito, ni ama. Change the page. Kasi tongue twisting to. Jaluchabel, chabalaban, never mind the page. Huwag kayong mag-deny. Don't tell a lie. Aminin. Amen. But, yung mga years na yon, tsaka yung mga tatay na yon, nakikita nyo doon na hindi porkit nauna ang Book of Daniel, mas matanda si Daniel kay Habakuk. Kasi nasa dulo si Habakuk. At akala nyo, mas bata ito kasi nasa dulo ng Biblia. No. Mas matanda si Habakuk kaysa kay Daniel. Now, tingnan nyo, ikukunik ko na sila. Meron silang pinagsamahan, in a sense na pinagsamang kabigatan ng bigat ng kamay ng hari. Which is the first, yung King Nebuchadnezzar. Ang may tenga makinig, kasi madali nating maintindihan yung mga yan when you listen to me. And you will listen. Lahat ng sinasabi ko, mamaya uuwi yan sa'yo. If Habakkuk experienced two kings, one is righteous, one is wicked, Daniel experienced 4 kings. 4 kings. At yan ay mababasa lahat yan in 1 Daniel hanggang 6 chapter ng Daniel. Chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5, 6 of Daniel. And then yung 7, 8, 9, 10, 11, 12, there are 12 chapters. Tandaan nyo, yung susunod na 7, 8, 9, 10, 11, 12 chapters, yan ay naka-insert sa biography ng history ng chapter 1 to 6. Okay? Kaya huwag kayo malilito kasi pag binasa nyo yung 7, para nagbabalik-balik kasi ini-insert yun dito sa mga chapters for you to understand. I am explaining para alam nyo po bilang mga anak ng Diyos. Amen? Now, listen. Ang tradisyon po na ginagawa ng bawat bansa noon, kapag sinakop mo yung isang bansa, hindi ka naman doon titire. Magiging kingdom mo siya. Tapos, babalik yung hari sa bansa niya. So, saan si Nebuchadnezzar? Babylon. Babalik siya doon sa bansa niya, pero kanya na to. Pero tandaan ninyo, ang ginagawa po ng mga king, hahanap po ang kanyang mga matataas na kawal na mga bata, teenager. Whether yan ay babae o whether yan ay lalaki. Kapag babae, tandaan nyo, pipiliin nila lahat. Hindi lahat ng teenager. Pipiliin nila yung teenager na pinakamaganda, pinakamagandang kutis, lahat. At pwede itong gawing asawa or alipin ng hari. And then, yung mga lalaking kabataan. Yung mga lalaking kabataan, pipiliin din yan. Kailangan, hindi ako papasa, may kuntil ako eh. No? Sayang yung gwapo, pero may kuntil. Hindi pa rin pasado. Pipiliin nila yung in physical, very, very good. And then, hindi lang physical, kailangan may utak. Na hindi natutulog. Kasi lahat naman may utak eh, no? Yung nga lang, yung utak nyo minsan tulog. Okay? So, yung utak nagsing. Yung magaling ang salita. Lahat! To make it simple, inside and outside, brainy, beauty, everything that is perfect. Amen. Now, you know, Daniel is one na makukuha ni King Nebuchadnezzar.
Tandaan nyo, kung sila ay nasa Juda, dadalin sila doon sa bansa ng hari. Babylon. Amen. And you can read what I am saying in chapter 1 of Daniel. Marami silang mga captives. May Ilonggo, may Bicolano, may Ilocano, may Tagalog. And then si Daniel, 4 silang nakuha mula sa Juda. Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Silang 4 ay kinuha ni King Nebuchadnezzar going to Babylon. Church, brothers and sisters in Christ, now, ang gagawin sa kanila kasama ng ibang kabataan na ibang lahi, sila ay ite-train for 3 years. Bibigyan sila ng masarap na pagkain, masarap na inumin, magaling na teacher, everything, they will be trained. At doon sa dami ng kabataan na yon, pipiliin pa yon kung sino after 3 years ang the best among the best. And that best among the best will be part ng mga tauhan ng king. Are you with me? Are you listening? Kasi hindi lang ako nag-storytelling, but definitely you should know the history. Because that story is his story. Amen? Now, the first day, tumayo yung pinakapunong kawal sa kulungan or yung training ground ng Babylon. Sinabi niya lahat kayo kakain ng pinakamasarap na pagkain! Iinom kayo ng pinakamasarap na inumin! Ang mga teacher nyo, mga magagaling, yes, siyempre masaya sila. Alam nyo, nung pagdating na kay Daniel, nakiusap siya doon sa pinaka-leader. Take note. Dito, babalikan natin yan, nakiusap siya. Wala siyang karapatang makipag-usap. At wala siyang karapatang humingi ng pabor. Pero mamaya, babalikan ko sa inyo yan. Humingi siya ng pabor, ang sabi niya ito, huwag niyo po kaming pakainin ng Burger King, ng Mang Inasal, ng Jollibee, ng McDo. Ang ipakain niyo po sa akin, yung paborito ni Joanna, gulay. Amen. At ang sabi niya, huwag niyo po akong ibili ng Starbucks coffee. Huwag niyo po akong ibili ng milk tea. Huwag niyo po akong ibili ng soft drinks. Huwag niyo po akong ibili ng mga juices. Bigyan niyo po kami ng tubig. Hello? Are you with me? Papiliin ko kayo. Tubig? Starbucks. Oh! Kemirut ka. Sa bunutan kita dyan. Tubig, soft drinks. Oh! 1.5. Are you with me? Church, bakit hindi kumain si Daniel at nag-request siya? At ang lakas ng loob niya. Pwede siyang ipapatay nun. Pwede siyang itapon nun. Mamaya ko yung re-reveal kasi nandun yung message. Pero let me go on the story, kaya kailangan nyo makinig. Sabi ng pinakapuno, Iho, kayo'y aapat na galing na ng Juda. Kakain ka ng gulay, kakain ka ng tubig. Gusto mo ba akong putulan ng ulo? Bago akong putulan ng ulo, putulan kita ng ulo. Pwede ka na nasagot. Bakit? Mga ngayayat kayo, sabi doon. Mga ngayayat kayo. Binibigay ko sa inyo lahat, pati vitamina, lahat, everything. Ayaw nyo. Abay, hindi po pwede. Pero nakikiusap si Daniel, please. Hanggang sa ito, sabi ni Daniel, 3 years naman po kami dito Ngayon pa naman ang first day. Bigyan nyo lang po kami ng 10 days. Kapag sa loob ng 10 araw, ang gulay at tubig lang ang kainin at inumin namin at di kami kakain ng ibibigay nyo sa iba, kapag kami ang pumayat, kapag kami nang hina, kakain na po kami ng gusto nyo. Sabi ng, sige iyo, medyo makulit ka, sige, pagbibigyan kita. Pero bago maputol ang ulo ko, puputulin ko ulo mo.
Are you with me? Are you with me? Now, after 10 days, pagbalik ng pinakapunong tagapagbantay, nagulat siya. Nahulog ang cellphone niya. Amen. Nagulat siya. You know why? Grabe, mas malakas si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, among the many. Lalong naging kutis. Kutis niyo ba? O kutis ko yun? Mas magandang kutis. Are you with me, church? Are you with me? Ang sabi ngayon ng pinakapunong bantay, lahat ng gusto nitong Daniel, lahat ng gusto nito ni Shadrach, Meshach, Abednego, ibigay ninyo. Kasi tunay ang Diyos nito. Mamaya natin babalikan. That's the time of King Nebuchadnezzar, the first king. 3 pa. Amen. Now, after 3 years, of course, Daniel was chosen. Ayon sa pag-aaral, Daniel was captured around 17 to 18 years old that time. So, plus 3 years, 20 to 21 years old na siya. He served to the king. And one day, pero wala pa doon sa pinaka-palasyo ng pinaka-palasyong-palasyo. Nagsiserve na siya sa king, pero wala siya doon sa pinaka-high ranking. But one day, the king, Nebuchadnezzar, nanaginip. Nanaginip siya ng 4 na ganitong bagay na hindi niya maintindihan. And bilang king, sa kanya lahat ang pinakamagagaling, right? May mga senior pa na nasa line between Daniel. Alam nyo, pinapa-interpret ng king yung panaginip niya, but no one can interpret that dream. First dream. Alam nyo, one day, the Lord spoke. Ito ulit yung babalikan natin. One day, the Lord spoke to Daniel. Binigyan niya ng wisdom si Daniel para ma-interpret yung panaginip ng king. And he was introduced to King Nebuchadnezzar. Alam nyo, naipaliwanag niya yung 4 na yun that symbolizes every nation. Persia, Babylon, and everything. Lahat yun nangyari. Kaya sabi ni King Nebuchadnezzar, "Now, Daniel, I will promote you." Ika nga, para maintindihan nyo lang, from being the junior officer, I'll make you senior officer. Alam nyo, na naginip ulit yung king. Nakakita siya ng napakalaking estatwa. Nasa Daniel 1, 2, 3, 4 na tayo. Nasa malaki siyang estatwa. Kita niya. At yung estatwang nyo, sinasamba, napakamakapangyarihan. Again, King Nebuchadnezzar, pinatawag Daniel, and the Lord again spoke to Daniel. Kung anong ibig sabihin nun. You know, pinaliwanag ni Daniel, "My king, yung statwang nakikita mo, ikaw yan. You will become more powerful and powerful and powerful. And every nation will bow down to you." Siyempre, ang ganda sa tenga ng hari yun. Sabi niya, "Very good, Daniel. I will become more powerful." Pero may pahabol si Daniel. "But my king, my Lord, kapag kinuha mo lahat ng gloria, I don't care with that. Get out, Daniel. Okay na ako doon sa maganda. Alis na." Are you with me? Then it happened. It happened na naging makapangyarihan si King Nebuchadnezzar, pero bumagsak din siya. Binaksak siya ng Diyos. Dahil kinuha niya lahat ang gloria. Dinala siya ng Diyos. Okay ka lang sa labas? Okay lang? Yung may bata ang nasa labas, mainit sa labas. Nagsuso ka ba? Oh, in the name of Jesus, be healed. Okay? So now, si
Kamusta na ako? si King Nebuchadnezzar, dinala siya ng Diyos sa disyerto, sa parang. Hanggang sa naging, ang describe doon, yung buhok niya, kala mo, ang haba-haba, yung kuko niya, ang haba-haba, bigote. Ika nga, malala pa sa ermitanyo. Tapos ang kinakain niya, damo. Pero ang kagandahan lang, alam nyo, at the last time or the last age of years of life of King Nebuchadnezzar, he surrendered his life to the Lord. He repented. Nung nagsisi siya. And then the Lord killed him. Sino na yung susunod? Of course, yung anak niya. Which is si Nabonisud. Si Nabonisud. If I am not wrong, si Nabonisud dapat ang papalit sa kanya. Pero hindi nangyari na si Nabonisud ang pumalit, kundi yung anak niya. So, apo. The second king that Daniel will serve is si King Belshazzar. Mga kapatid kay Kristo, this King Belshazzar is wicked king also. He's very wicked. Hanggang sa nanaginip din siya ng mga nakasulat sa pader. Mene, mene, tekel, pezel. Oh, parang may pamilya doon kay Tekel, Mene, mene, tekel. Yun yung nakasulat in Hebrew word sa pader. Alam nyo, pinatawag din ni King Belshazzar yung lahat ng kanyang mga senior official. Pero dahil namatay na si King Nebuchadnezzar, si Daniel bumaba ulit ng posisyon. Naging normal siya tao doon. Dahil bago na yung king. Wala ding makapagpaliwanag ng mene, mene, tekel, and then may letter P pa. Naalala ng isa doon, sabi niya, my king, yung lolo mo, merong nag-i-interpret ng palaginip dyan. Yung taga-Huda na dayuhan. Ang pangalan niya ay Daniel. Patawag nyo. No? Alam nyo, nung pinapunta siya, ang sabi ni Daniel, I cannot interpret the dreams. Hindi, kaya mo yan. No, I cannot. Pero kung talagang gugustuhin ninyo, allow me to go home and then I will pray. And I will talk to my true king. Nag-pray si Daniel, Lord, what is that? Mene, mene, tekel. Nakalimutan ko yung isang P. Basta P yun. Yun na. To, alam nyo, pinaliwanag sa kanya ni God. Nakukuha niyo po ako? Hindi kaya mag-interpret ni Daniel ng panaginip without God. Babalikan ko ulit yan. Now, listen. Pinaliwanag niya kay King Belshazzar. Pero alam nyo, ang promotion na makakapag-interpret ay bibigyan ng purple cloth. Violet. Alam nyo, sa panahon noon, ang mga color ng damit, may symbol po yan. Kapag ikaw ay dinamitan ng purple or violet, sa pinakamadaling intindi nilang, ikaw ang magiging ikatlong pinakamakataas sa buong kaharian. At sasabitan ka ng medalya ng ginto. Are you with me? So, na-interpret ni Daniel. Are you with me? That's the second king, King Belshazzar. And now, Daniel, nandun na naman siya sa senior officer. Amen. Are you with me? Anong nation nga ito? Yung pinaglilingkuran niya? Babylon. Saan siya galing? Judah. Makinig ang may tenga. We'll go for the third and fourth. The first king and second king na pinagserba ni Daniel is coming from Babylon. Pinakamakapangyarihang impero sa buong mundo sa panahon nila. But there is a recent kingdom, unti-unting lumalakas na kingdom, na ang pangalan nito ay Persia. Persia, which is now in our modern country, is Iran. Naalala niyo yung kwento kay King Nebuchadnezzar? Yung 4 na bansa? Sinabi na ng Lord yun, there will be
may lalakas at tatayong kaharian. And that is Persia. Are you with me? Now, this Persian is led by King Cyrus de Gracia. Amen. Ang ginera ng King Cyrus is none other than the Babylon. Listen, to make the long story short, natalo ang Babylon. Ang unang ginawa ni Cyrus, sangkang bansa, umuwi ka na sa bansa nyo. So, mabait siya. Yung mga taga-Juda, pinauwi niya na. But, maraming nakapagsabi, magaling yang Daniel na yan. Isama mo yan, saan? Sa Persia. Ba, nakakatatlong bansa na. Libre ang trip ni Daniel. From Judah to Babylon, now to Persia. Are you with me? Hindi po ako gumagawa ng kwento ha. Mababasa po yan sa Biblia kung masipag kayo magbasa. Amen? Pero now, listen, church. Nasa 3 na tayo. Madali na ang application mamaya doon sa points na yan if you know what's happening. Amen? Because I tell you again, ikaw yan mamaya, makikita mo yung sarili mo. Amen? Now, Daniel is serving King Cyrus. Naiksi lang yung kanyang pagiging hari. You know, yung Persian, pag tinawag nyo, Persian Empire yan sa mapa. Pero sa loob ng mapang yan, may mga, may mga bansa-bansa dyan. Mayroong susugod sa Persia, sa loob ng Persia. Paano ko intindihin yun? Yung Persia sa loob ng Persia. Batangas Province. Merong Batangas City. Are you with me? Yung Persia as a whole is Batangas Province. Sa Batangas Province, may Batangas City, which is the Persia, sa loob ng Persia. You get me? And now, there is one nation within that Persian, Mede. The Medes, the Median. Ang king dito is none other than King Darius. Ito na, papasok na tayo kay Daniel chapter 6. Chapter 5, si Cyrus, tsaka si Belshazzar. Now, we go now doon. Malapit na ako matapos sa storytelling. Now, King Darius, nasakop niya yung pinagaharian ni Cyrus. Are you with me? In Daniel chapter 6, which is our Bible chapter, in verse 1, ang unang ginawa ni King Darius or ni Dario sa Tagalog, pumili siya ng 120 officials. Satraps, kung tawagin sa English version. Sa ating pananalita, we can call it as congressman. Kumuha siya ng 120. Iba't ibang lahi. No. Yes, sorry. Iba't ibang lahi. Pero majority of that is Persian. Isa lang ang taga-Judah. Sino? Si Daniel. Doon sa 120, pumili dyan ng 3 na magiging top official. And guess what? Praise the Lord! You know why? Si Daniel kasama sa 3. Can you clap for the Lord for that? And among the 3, church, among the 3, ang pinakamataas ay si Daniel. Wow, praise the Lord. Amen? Para lang makilala nyo lang si Daniel pa sa pagtatapos. Si Daniel ay, kumbaga sa siya ang Secretary of Justice, DOJ. Okay? Pag sinabing Secretary of Justice ka, hawak mo ang Bucor. Ang Bucor ay iba sa BGMP. Pastor, ano yun? Ang Bucor ay kulungan ng mga nagkasalang napatunayan. Usually, ang alam niyo sa Muntinlupa, sa Iwahig, sa Sablayan. Okay? Yun.
Yung BGMP, yun yung mga nakikita niyong kulungan sa mga presinto, munisipyo. Magkaiba yan, okay? So si Daniel, mga kapatid, is the Secretary of Justice. Gagawin ko lang para maabot nyo lang. He's the Secretary of NEDA, Economics and Development. He's also the Secretary of every top officials. So, sa palagay nyo ba, hindi busy si Daniel? Busy. At alam niyo kung ilang taon na siya dahil ilang king na yung napaglilingkuran niya, ayon sa pag-aaral. Kung dati ay 17 to 18 years old ayon sa pag-aaral, now on the fourth king, he is already 70 to 80 years old. Medyo matanda na si Daniel. Amen? Amen. Matanda na po siya, ladies and gentlemen. But he is so busy. He is so busy. Hawak niya pera, hawak niya batas, hawak niya lahat, hawak niya lahat, hawak niya lahat. Take note, makinig. Lahat ng tukso, pwede na nasa kanya na. Lahat ng tukso, pwede na. Because he is so powerful. Amen? Temptation is there. Suhol sa negosyo, suhol sa ganito, everything, ando na. Now, we can see now, man checkmate. Brothers and sisters in Christ, nag-aalam yung aking mga notes. Yung aking, yung notification. Baliktad ko na nga, kasi, nakakukuha yung focus ko. Now, church, listen. King Darius, ito na yun, di ba? 119, kasi 120 minus 119. These 119 satraps or congressmen, governors, lahat nagkaisa sila. Hindi po pwede na tayo ang taga-Persia, siya taga-Juda, siya yung na-under sa atin. Payag ba kayo nun? Tayo mga taga-Batangas dito ay alaki. Bakit ang mga Bisaya ang nangunaman? Itayo man natin ang ating mga Batanggenyo. Ay ala. Amen. Ayaw nila pumayag. Kaya gagawa sila ng butas. Listen, naalala niyo yung chess? Sa chess, bawat move, pinag-iisipan. Bawat move, pinaplano. Dahil wrong move, checkmate ka ng kalaban. Pero anong pakay mo? Every move, pa-checkmate mo yung kalaban. Talagang hinahanapan nila ng butas si Daniel. But ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, walang makitang butas kay Daniel. Amen? Napaka-perfect in the eyes of men si Daniel. Very perfect in the eyes of men si Daniel. Everything is perfect for him. Remember King Nebuchadnezzar? Di ba? He claimed all the glory. Sa nyo, babalik-balikan natin, di ba? But Daniel, listen, even though in the eyes of many people and everything, lahat, unti mong pagkain niya, binabantayan siya. Pagtulog niya, binabantayan siya. Hanapan siya ng butas eh. Pero wala makitang butas. So tama po ba ako? Napakabanal ni Daniel? Napakamatuwid, amen? But if you will read chapter 9 of Daniel, there are 4 verses in Daniel chapter 9 that Daniel will always confess, I am sinner. I am sinner. Amen. Nakita niyo kung gaano siya ka-humble? Hindi po, siya ay totoo lang sa Diyos niya. Amen? Napakatotoo niya. Because Romans chapter 3 verse 10 says, no one is righteous and no one seek God. Amen. Daniel, lahat na nakita ng tao kay Daniel, it's all about God. It's
all about God. Pero hindi nila makita because hindi sa kanila pinapakita ng Diyos. Are you with me? Ang makakakita lang ng galaw ng Diyos ay ang anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Mamaya makikita mo sa buhay mo ang Diyos. Can you clap for the Lord? And why Daniel? Why Daniel? Nakikita niya na siya'y makasalanan. Because his eyes is open in the eye of God. Amen? Mga kapatid, wala ito sa sermon, pero singit ko lang. Dapat matutunan natin yan. That, don't ever think you are so ahead of others. Amen? That you are so holy to others. Neither you are so good and handsome and beautiful and perfect in others. Because if the Lord open your eyes, you will see, isa lang, makasalanan ako. I am not above anything. Bagkus baka ako. Are you with me? Are you with me? Church. Alis tayo doon kasi hindi yun message. Pero napakita ko sa inyo, they see the perfect outside Daniel because they look Daniel in their eyes. But Daniel looked in his eye, in the eye of God, and never he will say, I am the best among the best. Amen. Sabi ng 119, may nakita ka na? May nakita ka na? Sabi nila, wala. Walang maipipintas. Suhula mo ng pera? Wala. Suhula mo ng baba? Wala. Suhula mo ng lalaki? Wala din. Suhula mo ng kabayo? Wala din. Ina-amplified ko lang ha. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan itukso sa kanya, ipain sa kanya. Hindi eh. Sabi ng isa doon, meron! Alam nyo yan, masunurin yan doon sa Yahweh. May kinanta tayo Yahweh? Masunurin yan kay Yahweh. Sabi ng 118, talaga ba? Oo. Yan, alam nyo, kahit busy yan, o makinig. Alam nyo, kahit busy yan, nagpa din yan. Bakit hindi kayo nagpe-pray minsan? Busy kayo, di ba? Amen. Pero si Daniel, busy ba siya? Busy ba siya? Amen. He prayed 3 times. He prayed 3 times, hindi sa opisina, sa bahay niya. Listen, church. Sabi nila, eto na ang mag-checkmate kay Daniel. Kaya man's checkmate. Tara, pumunta tayo kay King Darius. Sabihin natin, mahal na hari, yun na yung binasa ni Sister Cheryl. Mahal na hari, gumawa po kayo ng isang batas. Na ang batas na ito, walang pwedeng manalangin sa ibang Diyos o sa tao. Walang pwedeng lumuhod sa ibang Diyos o sa tao. Ibig sabihin, pati tao din na Diyos. Pero sabi doon, walang pwedeng sambahing Diyos, walang pwedeng sambahing tao, walang pwedeng manalangin sa ibang tao sa Diyos, kundi sa iyo lang, aming hari. So take note, noon ang hari parang Diyos na rin ng tao. Are you with me, church? Sabi ni King Darius, okay, anong gagawin? Sa loob po ng 30 days, kapag may gumawa niyan at lumabag dyan sa utos na yan, itapon niyo po doon sa lion's den, sa kulungan ng leon. Alam niyo po, iba ang tinatawag na lion's den sa lion's caves or cage. Pag sinabi pong lions den, ito po yung mga leon na ginugutom. Kasi, kapag may nagkasala ang pinapakain. So, ibig sabihin, itong leong ito ay gutom. You are with me? You are with me? Sigurado ka ba? Alam niya, sabi ni Darius, alam niyo ba lahat yan? Kayong 120?
Basahin nyo na lang, nakalagay doon. Opo! Nag-agree kaming lahat. Kasama ba sa 120 si Daniel? Definitely, yes. Kasama siya sa 120. Pero, hindi siya kasama doon sa desisyon. Kasi, hindi naman siya sinama. Nakakanya po ako? Ang sabi nila sa hari, 120 po kami nag-agree. Pero ang totoo, 119 lang sila. Kasi hindi naman kasama si Daniel. Amen. So, akala ng hari, alam niya, so sabi niya, akin na yung sing-sing ko. Tatakan na yan. Pamalitan na yan sa buong impero. Amen. Anong gagawin? Ang lumabag, ipakain sa gutom na leon. Amen? Nung narinig ito ni Daniel, umalis siya sa opisina, and then he pray. He pray sa bahay niya. Amen? Pwede naman manalangin doon sa opisina niya, di ba? Pwede? Pwede naman siya, may batas pala yung hari na kapag nanalangin ako, makapapakain ako. Matatalino kayo ha. Mas matalino ako sa inyo. Magpe-pray na lang ako nakatayo. Hindi nyo alam na nagpe-pray ako. Pwede? Pwede? Pwede, di ba? Nakaupo ako, nananalangin ako dito sa opisina ko. Pwede? Pwede? You get my point? But, Daniel, ever since, from 17 years old below, is always kneeling to his God in prayer. He is always kneeling because he know his God is sovereign. Makapang yarihan. Church, kahit na meron ng panganib, Daniel will do what is due for the Lord. Because he know his God is sovereign. Makapang yarihan. Siyempre, yung 119, nakaabang yun. Ayan na, umuwi na, papunta sa bahay niya. Ilabas na ang mga cellphone. Video na natin. That's it. That's the checkmate. Bumalik sila kay King Dario. My King! Di po ba sabi nyo, ang sino man na mananalangin o luluod sa ibang Diyos ay itatapon sa gutom ng mga leon doon sa yungib? Bakit? Ang inyong tagapangunang si Daniel ay nahuli namin itong ebidensya sa cellphone namin. Joke lang amplified na yun nakuha niyo po. So they have evidence. Sa Bible, there are 2 evidence to 3. It's already done. And they are 119. Alam niyo, yung narinig ito. Nung narinig ito ni King Dario, hindi siya natuwa. Because he loved Daniel so much. Nakita yun ng mga tao. Ang sabi ng 119, My Lord! Hindi pwedeng bawiin. Hindi pwedeng bawiin. Tandaan nyo, pag tinatakan ng singsing, kahit ang hari, hindi niya na pwedeng bawiin o baliin nyo. Pwede siya mag-utos ng command. Hindi niya lagyan ng tatak ng singsing. Pero pag nilagyan ng tatak ng singsing, wala na yun. So sabi ni King Dario, kunin nyo na si Daniel. Siyempre, iharap muna siya sa kanya. Sabi ni King Dario kay Daniel, naway ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, iligtas ka. And then Daniel, inihulog sa yungib. Ilang taon siya? Ilang taon? 70 to 80 ayon sa pag-aaral. No exact age. Inihulog siya sa mababaw? Malalim. Hindi po pantay yun. Inihulog Nando sa ilalim ang mga leon. That's the man's checkmate. Church, alam nyo, sabi ng mga 119, yes! It's time to celebrate. Talo na si Daniel. Amen?
Talo na si Daniel. Are you with me, church? Are you with me? Post tayo sa kwento. You know, there are many things in life. Nakatulad na sinabi ko kanina sa estudyante, sa mga magulang. Alam nyo, minsan, hindi naman lahat, salitang mababaw. Minsan, hindi lahat umuukol at bumubukol. Amen? Minsan, hindi lahat bumubukas ang pinto. Amen? Minsan, hindi according to plan what is happening. There are times, ingat na ingat ka madulas, pero ikaw pa ang nadulas. Are you with me? Whether it is a physical, niyong tatanggapin, or whether it's more on the spiritual, or emotional, or mental illustration. Are you with me? Church, walang gagawin ang demonyo sa buhay ng Kristiyano, katulad mo at katulad ko. Wala siyang gagawin kundi tayo ay pabagsakin. Are you with me? Daniel has a 5 ministry of office, which is all people is aiming in this world. Power, money, fame, everything. Tayo mga Kristiyano, hindi masamang magkaroon nun. Amen? Saan nyo gusto tumira? Sa kubo o sa palasyo? Aba ako, pag tinanong nyo, kahit ang nakatiray, sabi doon, ang nakatiray sa kubo ay tao at sa palasyo ay kwago, titira ako sa palasyo. Bakit ako titira sa kubo? E di palayasin ko yung kwago, ako titira sa palasyo. Amen! Gusto nyo sa kubo? Ay, maghihirap kayo sa buhay. Gusto nyo ba magandang buhay? O di palasyo. Amen? But, listen. Remember, all those things, pwede nang magamit kay Daniel para siya ay ma-checkmate. Amen? And that's the reality. Tayo, nag-i-aim pa lang tayo, siya naandun na. Remember, church, if God will allow you to receive all those prayers in life, according to your plan, maging maingat ka lang. Kasi baka yan ang maka-checkmate ng buhay mo. Paano ka ba kapag sugal kung wala kang pera? Paano ka ba kapag biyahe-biyahe pag araw ng linggo sa malalayong lugar kung wala kang pera? Eh kung wala kang pera, di nasa church ka lang. Pag marami kang pera, nasa galaan ka. Amen. Di ba? Gusto mo ng bisyo? Kung wala kang pera, hindi ka makapagbisyo. So, watch out, brothers and sisters in Christ. Amen. Are you with me? Brothers and sisters in Christ, walang gagawin ang mundong ito at ang diablo kundi tayo pabagsakin. Hello, are you with me? Now you know being a Christian. A Christian will always be dapat handa. We should not be kangkungan na natutulog sa pansitan. Amen? We should be always alert that there is someone who wants us to be checkmate. Segue ako segue. Hindi ito kasama sa sermon, pero this will be part of the sermon. Ibig sabihin, pag sinasabi ko hindi part of the sermon, wala sa outline. Alam niyo mga kapatid, kapag meron tayong nakikitang tao, whether kapatiran or hindi kapatiran, at umaasenso, wag kayong may inggit, may inis, or what, may insecure. No, you should be happy. You should be happy. You should thank the Lord. Amen? Hindi yung, Lord, bakit ako wala? Kaya gagawa ka ng crab mentality, pabagsakin mo yung tao. No, you should not be that way. Amen? You should not be like that. Amen? Wala dapat sa lighthouse niyan. Amen? Sipain natin pag meron. Joke, hindi. Paalala natin. Amen! Clap for the Lord. Balik tayo sa sermon. Mga kapatid, si Satan's, yung tao, and even yung situation in life,
sometimes gusto kang i-corner. Gusto kang pabagsakin. Amen? Brothers and sisters in Christ, if I introduce to you Daniel, listen, hindi siya ang bida rito. Now I will introduce to you the second point, which is our God. God's checkmate. Akala ng mga 119 na taong ito, tinalo na nila si Daniel. Akala nyo, lalo na kayo sa buhay na ito, pipikit. Kinig kayo sa akin. Hindi kayo talo. And you say the word, hindi ako talo. Panalo ako. Dahil na kay Kristo ako. Then clap for Jesus. Paano? Alam ninyo, pinipilit nilang pabagsakin si Daniel. Makinig po kayong mainam, ha? Balikan natin na mabilisan yung mga kwento. Alam nyo, sa panahon pa lang ni King Nebuchadnezzar, if you will read Daniel chapter 1, verse 9, if I'm not mistaken with the verse 9, you know, sinabi doon, the favor of God is in Daniel. Si Daniel nag-serve 4 na king, 2 Babylon, 2 Persian. Bakit parati siya napipili? You know why? Because there is God who is sovereign playing the games of life of Daniel. You remember chess? Hindi naman gagalaw yung king, hindi naman gagalaw yung pawn if there is no one who play the game. Amen. Church, I want you to listen. Kung anak ka ng Diyos, then God is the one who is playing your game. Amen? And if God is playing the life of your game, never ka ma-checkmate. Parating panalo ang Diyos. Amen? Look at this. Look at this poor king. Every king na sasako, papatayin ng iba. Every king na mapipili yung kabataan at hindi papasa, papatayin. But Daniel is always approved. 4 na buhay na nag-aagaw buhay si Daniel dito, mga kapatid. Interpret mo ang aking panaginip. Hindi mo na pa-interpret, patayin yan. Pinakain kita, pinainom kita, pinag-train kita, sablay ka, patayin yan. But Daniel is always approved King Nebuchadnezzar, approved King Belshazzar, approved King Cyrus, approved King Darius. Why? Because it's not Daniel. Naalala nyo, pinatawag siya ni King Belshazzar. Sabi, ipaliwanag mo. Sabi niya, hindi po. Ang Diyos ko po, mananalangin muna ako. Are you with me? Daniel knows, I am not the one who is playing. I am not the one who is interpreting. But my God, who is sovereign. Amen? And it came to pass. Everything in the life of Daniel, may life and death. In every day of Daniel's life, may threat. In every day of Daniel's life, may sin na pwedeng umatake. But Daniel is very confident, I have my God. I have my God. Top official na siya, namatay si King Nebuchadnezzar, naging ordinary citizen siya. Pero paano siya itinaas ng Diyos? O di sa panaginip ni Belshazzar, you get me? Nagda-down din yung buhay ni Daniel. But who makes him lift up? Who makes him tumayo? Who makes him to win the battle? Is it his wisdom? No, amen. It is his handsome face? No, amen. Is it his muscle? No, amen. But it is his sovereign God. Amen. Brothers and sisters in Christ, listen, church. Ang palad mo. Ang palad nyo na nasa live streaming. You know why? Anak ka ng Diyos eh. Anak ka ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, hawak ka ng Diyos. Amen? Church, mga estudyante, mga nanay, mga tatay, yung kaninang pinag-kategori ko. Kung kayo ngayon ay nando sa baba ngayon, chill ka lang. May ipapayo ko sa iyo mamaya. Amen? Chill ka lang.
Kasi hindi ka tutuloy bumagsak. Kasi hindi ka checkmate, hindi ka matatalo. Amen? What Daniel did. Listen, ito yung papayo ko sa inyo. Nakikita niyo ba yung sovereign God? Do you believe you have sovereign God? Do you believe He's in control? Then how can you see God is in control? How can you see and experience that God is powerful or mighty or makapangyarihan? Gayahin ninyo si Daniel. Anong ginawa ni Daniel? He obey and trust God. Baliktarin natin. He trust and obey his God. Baliktarin natin ulit. He obey and trust God. Amen? Baliktarin natin ulit. He trust and obey God. Naintindihan niyo na? Amen? How he obey, how he trust, how he trust, how he obey. Di ba sabi sa inyo, pwede naman siya manalangin na nakatayo? Hindi naman malalaman eh. Amen? Amen? Hindi naman malalaman. Nagpe-pray pa rin kaya siya? Amen. Pero anong ginawa ni Daniel? From office, babalik pa sa bahay. Morning, he pray. Balik sa opisina. Lunch, uwi, magpe-pray ulit sa bahay. Then, balik sa opisina. And then afternoon, pray. 3 times he pray. Why he pray? Because he trusts God. Why he kneel? Because he obey God. Amen? Mga kapatid, this message of checkmate, para makita nyo ang Diyos nyo makapangyarihan, all you have to do is magtiwala at sumunod. Even life is not good in your eyes. Even life is not good in your feelings. Even life is not good in your mind. If you trust God, you will obey God. If you obey God, you will trust God. And, hindi kayo makakapagtiwala sa Kanya, hindi kayo makakasunod sa Kanya, kundi nyo siya kilala. Kundi nyo siya kilala. Amen? Mga kapatid, paano nyo siya makikilala? Kung ang tatamad ninyo magbasa ng Biblia. Paano nyo siya makikilala o makikilala o ang tatamad ninyo manalangin? Paano nyo siya makikilala o ang tatamad nyo dumalo sa gawain o pagsimba pag-araw ng linggo? Daniel trusts and obey God not in good situation. He trusts and obey God in bad situation. Ang mahuli, ipakain sa gutom na leon. Paano kaya kung biglang nagbatas ang bansang Pilipinas na lahat na magsisimba sa simbahan paglinggo, papatayin? Makita ko kaya kayo sa next Sunday? O, pinapatay ka lang ng sakit ng ngipin absent ka na. O, pinapatay ka lang ng sakit ng tiyan, absent ka na. Oh my God. Are you with me? Naniniwala ba kayong makapangyarihan ng Diyos? Talaga? Makinig. Do you not know? Secret lang ito, huwag kayong maingay. Hindi mo pa talaga nakikita yung kapangyarihan niya. Dami pa siyang gustong gawin at ipakita sa iyo. Amen? Marami pa. Ang sabi lang niya, magtiwala ka lang sa akin, sumunod ka lang sa akin, ipapakita ko pa. Amen? Amen! Amen! Ito yung Diyos mo. Ito yung Diyos mo. Why? Time ka na daw, Pastor. Joke. Can I preach? Can I preach? May nag-chat sa akin. Tama na, Pastor. Joke. Lobat. Amen. Okay lang, ate. Preach pa ako. Nakauwing-uwi ka na. Okay lang. Okay lang. Amen. Amen. Church,
Kung ang buhay mo ay nakakalasap na ng blessing ngayon, okay ka, everything is fall into pieces, praise the Lord. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan, meron pa. Meron pa. Amen? Meron pang gustong patunayan sa iyo ang Diyos. Amen. It's good. Pero if your life is not good, trust and obey God. And I tell you, makikita mo pa yung makapangyarihan Diyos sa buhay mo. Amen? Amen? Now, how do I end? Do you know Jesus? I will end in Him. Daniel is just a foreshadow of the true Daniel. And the true Daniel is none other than Jesus. Marami siyang temptation, right? Do you remember Jesus was tempted 40 days and 40 nights? Amen? Satan says, kneel to me. I give you all this thing. Amen? Turn this bread or turn this stone to bread. And I'll give you everything and everything and everything, right? Diba? 3 times siyang tinukso. Then bow to me. Diba? Everything. Church. Natapos si Satan's 3 years nandiyan ang mga Pariseyo. They want to kill Jesus. And you know, nabasa naman kayo siguro ng Biblia sa New Testament. Maraming passage, hindi ba kayo nagtataka? Huli na si Jesus. Babatuin na si Jesus. Corner na si Jesus. Biglang sasabihin, it's not the hour. Biglang nawala si Jesus. Biglang nawala, nakatakas si Jesus. Are you with me? Because that's man's checkmate. Gusto nilang yung plano ng Diyos sa iyo at sa akin na kaligtasan. Gustong pigilin ng kaaway. Kasi kung natukso si Jesus doon, sa palagay mo mapupunta ka sa langit ngayon? No, amen. Sa palagay nyo ba, kung si Jesus ay napatay nang wala pa sa oras, do you think mapupunta ka sa langit ngayon? Do you think you have a good life? No. Ang parati sinasabi ni Jesus, it's not an hour. Hindi ko pa panahon. Pero naging message pa natin yan, sabi niya, ito na yung oras ko. Bakit? Yun yung move ng Diyos. Gamitin mo si Pilato. Gamitin mo si Caiphas. Gamitin mo si Judas. And then, kala nila na checkmate ka. Akala nila nung inihulog si Daniel, checkmate si Daniel. Akala ng tao, nung ipinako si Kristo sa krus, checkmate siya. No, amen. How old Daniel is? 70 to 80. Nung iniahon siya doon, wala man lang galos na nakita. How come? How come? Na ikaw ay ihulog, wala kang galos. At the age of 70 years old. Are you with me? How come? Ilang araw hinagupit si Jesus. How come inako siya? How come and everything? Pero ni isang buto niya walang nabali. Are you with me? Daniel is not just the true Daniel, but Jesus. Dito natin makikita, why? Wala man lang buto. Imagine mo suntukin, sampalin, batutain, tusukan ng corona, and everything. Pinagbuhat na mabigat na krus, nadapa, nadaganan na krus. Walang nabaling buto. Ilang oras sinaksak, pinahirapan, nakatali doon sa krus, nakapako, hindi naubusan ng dugo, hindi nalalagutan ng hininga. Why? Why? Because it is the Father who is in behalf, who is doing the play of the game for you and for me, for the life of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ito yung Diyos mo. Ito yung Diyos mo, kapatid. Maaring matagal na kayo nagsisimba, maaring matagal na kayong Kristiyano, maaring bago naman kayo ngayon. But one thing for sure, hindi mo pakilala talaga ang Diyos mo ng lubos. Baka ganito pala ang pagkilala nating lahat. Pero ang Diyos ganito. Can you imagine, maging yung kaligtasan natin gustong i-checkmate ng kaaway?
in the life of Jesus. But Jesus, hindi siya nag-checkmate. Yung pagkakapako kay Kristo, hindi nila alam kung baka sa dama naman yun yung dama. No? Ika nga sa chess, akala mo, pinatuka ka lang, kumain ka, hindi mo alam yung pagkain mo, doon na papunta Diyos. Amen. Are you with me? Mga kapatid kay Kristo, sa pagtatapos ko, patuloy kayo magtiwala sa Diyos. Patuloy kayo sumunod sa Diyos. Church, magkakatalo tayo dito lahat. Makinig kayo. Kung 100 megit tayo dito at kayo na nasa live streaming, hindi ko alam. Magkakatalo tayo sa pagkilala, magkakatalo tayo sa paggalaw ng makapangyarihan Diyos. Sa paanong paraan? Depende sa pagtitiwala at pagsunod mo. In every day of your life, in every hour of your life, in every minute of your life, in every second of your life, in all the days of your life, magtitiwala ka at susunod ka sa Diyos. I tell you, lalo mong makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Come on. But, in some moment of your time, makalimot ka magtiwala, makalimot ka sumunod sa Kanya, definitely, sa sarili mo ka nagtiwala. Sa sarili mo ka sumunod. Amen? Better to trust God and obey God. Because ang lahat ng na kay Kristo parating panalo. Amen? Amen. Kaya, huwag mong sabing loser ka. Sabi ni Yaya, winner ka. Amen? Dahil ang korona ni Kristo para sa iyo at sa akin. To God be the glory. Tumayo kayo mga kapatid. Hallelujah. And say a prayer, thank you, Lord. Thank you, Lord. And then, ipag-pray mo yung trust mo sa Kanya. Pag-pray mo yung obedience mo sa Kanya. Hallelujah. Our precious God, our loving Father, O Holy Spirit of the living God, tulungan mo kami, Lord, na yung mga narinig namin, baguhin kaming lahat. Hindi ito si Daniel, hindi din ito si Pastor Marlon, lalo hindi ito dapat information lang or dagdag karunungan sa amin. Lord, I pray, Holy Spirit, gamitin mo to, Lord, para baguhin kami. Transform us, O Lord. Baguhin mo kami, Lord, na maniwala na Ikaw ay makapangyarihan. Lord, there are times na hindi maganda yung situation ng buhay namin. There are times, Lord, na nag-iisip kami na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito, bakit ganon. Naway itong message of checkmate will always remind us na merong naglalaro ng buhay namin, may nagpapatakbo, may nagkokontrol, at ang katotohanan, ang mundong ito'y kontrolado ng isang makapangyarihan Diyos. Kung kami magtitiwala sa iyo, Lord, kung kami susunod sa iyo, Lord, ihulog man kami sa gutom na leon, hindi kami kayang pabagsakin sapagkat Ikaw ang magtatayo sa amin. Lord, O Holy Spirit, bless mo yung salita na natanggap ng bawat isa. Tulungan mo pa kami lalo, araw-araw, oras-oras, paggising pa lang sa umaga, magtiwala na kami sa iyo.
sumunod na kami sa iyo, Lord. And we will be amazed. Magugulat na lang kami. Grabe, gumagalaw yung makapangyarihan Diyos sa buhay namin. Thank you for your message, Jesus. Bless every one of us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Are you blessed by the message of the Lord? Amen.